Huwag ka maingay. Baka mapansin tayo ni tita. Bulong ni Paco kay Arman. Siguradong lagot ako at pauwiin ako ng probinsya pag nalaman nila nagkating ako. Lalo na at para lang sa ganito ang iniliban ko. Napabalikwas sila sa gitna ng kanilang pagniniig. Mabilisan nilang hinablot ang kanilang mga saplot na nagkalat sa sahig. Di malamang takot ang nararamdaman ng dalawa sakaling sila ay mahuli. Doon. Doon tayo sa cabinet magtago. Utos ni Paco kay Arman. At noon nga ay agaran silang nagsiksik sa isang cabinet. Napakainit. Init na mula hindi lamang sa alinsangan ng panahon, hindi rin lamang dahil sa kanilang sitwasyon kundi sa naantala nilang aksyon. Pinalala pa ito ng matinding pagkakadikit habang nagtatago na tila ba tinutukso sila ng tadhana na ituloy ang kanilang nais marating. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Ako si Paco, 19 na taong gulang. Panggitna ako sa 3 magkakapatid at nag-iisang lalaki. Ang tatay ko ay isang pulis ngunit bata pa lang ako nang siya ay masawi sa isang operasyon sa droga. Itinaguyod naman kami ng aming ina mula sa kita ng mumunti naming tindahan sa Leyte. Hindi man naging magaan ang aming pamumuhay, hindi ko naman masasabing kami ay salat at hikaos. Malapit kami sa isa't isa ng aking mga kapatid. Si Ate Badet, 3 taon ang tanda niya sa akin. Siya ay nakapanungkulan sa barangay mula sa pagiging nutrition scholar. At ang aming punso na si Lenlen naman ay papasok na ng senior high school at maswerteng nabigyan din ng husay sa pag-aaral. Hindi kami naging sakit sa ulo minsan ng aming ina. At ako man, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, ay may angkin ding talino. Kung iniisip nyo na ako yung tipo ng tao na nerd ay nagkakamali kayo. Mahilig din naman ako sa sports. Kahit anong sports basta wag lang yung tipong golf o yung mga pangmayayaman na palakasan. Sa taas kong 5'10", ay lagi akong kasama sa mga paligan ng basketball sa probinsya namin. Yun nga lang, medyo may pagkakayumanggi na ang aking balat kakalaro sa arawan. Pero kung sa mukha't mukha lang naman at pangangatawan ay wala kang tapon kung sa biruan na maririnig ko mula sa tagahanga ko sa probinsya. Lumaki ako na dala pa rin ang sakit ng pagkawala ng aking ama. Galit ang lubos kong nararamdaman sa mga taong tulak ng masamang bisyo. Dahil kasi dito, ay nawalan kami ng haligi ng tahanan na siyang nagpahirap sa aking pinakamamahal na ina. Lumaki ako na unti-unting ninanais na sundan ang propesyon ng aking ama. Hindi para magiganti, kundi para tumulong na linisin ang lipunan sa maling gawain ng masamang bisyo. Labis ang pagtutol ng aking ina sa takot na parehong tadhana mapunta ang aking buhay. Kalaunan ay wala din siyang nagawa. Nanaig sa puso ng aking ina ang pag-unawa sa kung anong landas man ang aking gustong tahakin. Mula Leyte ay lumawas ako pa Maynila. Matapos ang halos isang araw na biyahe ay halong kaba, saya, at pag-asa ang aking nadarama. Sinundo ako ng isa sa pinsan ng aking tatay, si Tita Connie. Mag-isa lang na namumuhay si Tita Connie. Isang bukas na lihim na ang kanyang pagkatao. Sa atin na lang to pero sa babae din ang tipo nito kahit minsan ay hindi nga ito nagkanobyo at lalo nang hindi nagkaroon ng sariling pamilya. Kaya siguro kilala siya bilang isang strikto at perfeksyonistang tao. Pero sa kabila nito, ay hindi siya nakatanggap ng panghuhusga mula sa kaanak, sa kaibigan, o miski kahit sa kapitbahay namin. Dahil si Tita Connie, strikto man at mahigpit, ay profesional at ni minsan hindi nag-arabyado ng sinuman. Ilang minuto lang ay narating namin ang kanilang bahay sa Pasay.
May paninibago na ng kapaligiran sa akin. Bumungad ang ingay ng mga sasakyan, ang gulo ng tao sa kalsada, at tila bilis ng panahon na dati sa kwento ko lang naririnig tungkol sa Maynila. Binuksan ni Tita ang gate. 2 bahay ang agad na matatanaw sa loob ng bakuran. Ang isa sa kaliwa ay ang kanyang paupahan at sa kanan naman ay ang kanyang mismong bahay na magiging bahay ko na rin sa mga susunod na taon. Tita, mahilig po pala kayong mag-alaga ng aso. Pansin ko ang dami ninyong mga alaga. Kompleto din sa kagamitan ng mga alaga ninyo. At yun na nga ay pumasok na sa bahay. Dahil may kaunting katandaan na rin si Tita Connie ay sa babang palapag lang ang kwarto nito. At dahil na rin sa nakasanayan niyang maging mag-isa lang sa bahay ay lahat naman ng kanyang pangangailangan ay naroroon lang. Kaya naman si Paco ang gagamit ng mas malaking kwarto sa taas. Pagpasok nito ay namangha siya sa kanyang magiging kwarto. Bumungad ang malaking kama sa gitna. Sa kanang bahagi ay tila antik na aparador na malapit sa sarili nitong palikuran. May lamesa naman sa isang sulok na tamang-tama sakaling naisin niya mag-aral. Pero ang pinakasentro ng atensyon ay ang malaking pinto na patungo sa isang balkonahe. Paglapag ng gamit niya ay agad din siyang bumaba. Mahiya pa siya sa tiyahin at ninais nitong tulungan muna siyang maghanda ng kanilang mapapanahalian. Kinabukasan, maaga pa lang ay inaya na ni Tita Connie si Paco na mamasyal at para makita ang mga mahalagang lugar na kakailanganin niyang makasanayan. Una nilang pinuntahan ang palengke, isang makulay at maingay na mundo na agad tumambad sa kanya. Amoy niya ang sariwang gulay, isda at karne na magkakahalo. Samahan pa ng mga tawanan at sigawan ng mga tenderang nag-aagawan ng atensyon ng mga mamimili. Ang mga tricycle ay sunod-sunod ang parada, tila ba nag-uunahan sa pasahero. Napangiti si Paco habang sinusundan si Tita Connie. Hindi niya maiwasang ikumpara ito sa maliit at tahimik na palengke nila sa probinsya, kung saan kilala ng lahat ang isa't isa. Dito, pakiramdam niya ay isa lamang siyang patak ng tubig sa dagat ng mga tao. Mula palengke ay tumuloy naman sila sa mall. Pagpasok pa lang, agad niyang naramdaman ang malamig na bugso ng aircon at ang kinang ng mga ilaw na sumasalamin sa makintab nitong sahig. Para sa kanya ay para itong ibang mundo. Malalaki ang tindahan, makukulay ang mga display, at puno ng tao na tila walang kabalak-balak umuwi. Habang naglalakad ay ipikinalala siya ni Tita Connie sa ilan sa mga tenant na nanungupahan din sa kanya. Ah, ito ba si Paco? Gwapo pala ng pamangkin mo, Connie. Biro ng isang habang nakangiti. Namulang pisngi ni Paco. Bahagyang yumko at mainhin na bumati ng magandang hapon po. Sunod naman nilang tinungo ang eskwelahan na magiging bagong tahanan niya sa mga darating na taon. Pinagmasdan niya ang matataas na gusali, ang lawak ng quadrangle, at ang dami ng estudyante na abalang-abala sa pag-enroll. May halong kaba at pananabik ang kanyang naramdaman. Parang unti-unti na niyang nakikita ang kinabukasan na maaaring naghihintay sa kanya. Kinahaponan matapos ang kanilang pag-iikot ay nagbigay ng ilang paalala si Tita Connie. Paco, tandaan mo, may curfew tayo dito sa bahay ha. Bawal magpapasok ng kahit sino nang hindi ko alam. At isa pa, huwag kang basta-basta magtitiwala sa kung sino-sino. Maraming manluloko dito sa Maynila. Minsan kahit magandang pinapakita sa'yo, hindi mo alam ang totoo nilang pakay sa'yo. Tahimik lang na tumango si Paco. Kita sa kanyang mga mukha ang pag-unawa. At may bahay din ng kaba. Ngayon niya lang lubos na naramdaman ang bigat ng responsibilidad ng pagiging mag-isa sa syudad. Pagdating sa bahay ay dumiretso sa kanyang kwarto.
Sa wakas ay nakahinga siya. Ngunit nanatili pa rin ang pagkabigla sa bilis ng mga pangyayari. Parang kahapon lang nasa probinsya siya, kasama ang palayan, kabundukan, at ang malamig na simoy ng hangin. Ngayon, sa unang pagkakataon mula nang siya'y dumating ay lumabas naman siya sa balkonahe. Ninais niya magpahangin kahit sandali lang. Pero, nung dumungo siya at pinagpasdan ng tawawin, sa halip na lunti ang palayan na umaabot hanggang kabundukan ay puro kawad ng kuryente at magugulong bubungan ng mga bahay ang bumungad sa kanya. Para siyang biglang inaangat mula sa isang mundong payapa at inihulog naman sa isang mundong puno ng ingay at pag-uunahan. Habang nakatanaw ay mahigpit ang kapit niya sa bakal ng barandilya. Ramdam niya ang lamig ng simoy. Ngunit mas ramdam niya ang bigat ng bagong simula. Hindi na siya bata sa probinsya. Narito na siya sa Maynila. At dito magsisimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang gabi matapos ang mahabang araw sa eskwelahan, naghahanda na sanang magpahinga si Paco sa kanyang kwarto. Pagod na pagod ang kanyang katawan. Ngunit, hindi pa man niya tuluyang naisasara ang mga mata, ay biglang nagdilim ang paligid. Nawala ng kuryente. Mula sa ibaba ay narinig niya ang malakas na tinig ni Tita Connie. Paco, okay ka ba dyan? May kandila at posporo sa altar. Magsindi ka na lang pero pakaingatan mo ang paglalagyan ha. Baka masunugan pa tayo. Okay po tita, sagot niya. Bagaman sa loob-loob niya ay hindi naman niya balak sundin ang bilin. Ang iisip niya ay lalo lamang iinit ang kwarto kung magsisindi siya ng kandila. Saktong kakatapos lang naman niyang maligo at dahil sa dilim at sa pagod ng nararamdaman ay hindi niya rin niya nakuha magbihis. Napahiga siya sa kama. Ramdam ang lagkit ng init sa paligid. At sa kalagitnaan ng kadiliman at katahimikan, unti-unting bumigay ang kanyang katawan sa pagod. Sa kabila ng ingay ng kuliglig mula sa labas at ang paminsang haginit ng mga tricycle sa kalsada, mahimbing na nakatulog si Paco sa ganong kalagayan. Samantala, maya-maya sa labas ay abala ang mga lineman na inaayos ang pinagmulan ng brownout. Si Arman, isa sa kanila, ang natukoy na pumutok ang transformer ng kuryente ay nasa tapat mismo ng bahay nila Tita Connie. Halos 2:00 na ng umaga nang makumpo nila ang sira. Isang huling click ng kanyang gamit ay ang nagbigay ng liwanag sa buong kalsada. Sabay-sabay na muling nagbukas ang mga ilaw sa bawat bahay. Huminga ng malalim si Arman. Sabay akpa nang bumaba mula sa hagdang kanyang sinasandalan. Ngunit bago pa siya tuluyang makababa ay di sinasadyang napatitig siya sa isang bintana ng bahay. Doon ay nasilayan niya si Paco. Nakahiga ito sa kama at mahimbing na natutulog. Dahil na rin sa pagmamadali kanina ni Paco ay nakalimutan niyang patayin ang ilaw. Malinaw na malinaw kay Arman ang tagpong yun. Nakatihaya si Paco. Nakabuka ang mga braso at binti sa buong kama. Oops! Stop muna! Libre ang lahat ng BL series na mapapanood mo rito. Kung napapangiti kita, palambing naman. Pindutin mo na ang subscribe button para mas marami pa tayong sweet na kwento na pagsamahan. Maraming salamat! Wari, wala nang pakialam sa bigat ng mundo. Baka sa mukha niya ang matinding pagod. Ngunit higit na kapansin-pansin ang kagwapuhan ng binata. Ang makakapal na kilay, ang matangos na ilong, at ang labi nitong natural na mamula-mula. Lahat iyon ay nagbibigay ng lalaking-lalaking impresyon. At sa hindi inaasang pagkakataon, nahagip din ng kanyang paningin ang kabuuan ng binata. Nakapaling ito pakanan. At sa kanyang pagkakahiga ay wari bang ang kanyang katawan mismo ang nagtuturo na tumingin.
Ilang segundo ring natigilan si Arman. Parang napako siya sa tanawin. "Arman, ano na? Bilis!" Sigaw ng kanyang kasamahan mula sa baba. Doon lamang siya nagising sa sariling pagkakatulala. Agad niyang iniwas ang tingin at tuluyang bumaba mula sa hagdan. Ngunit kahit pababa na siya, nananatili sa kanyang isipan ang malinaw na imaheng nasaksihan. Ang anyo ni Paco, payapa at mahimbing, sa gitna ng liwanag na muling bumalik. Lumipas ang ilang linggo mula ng gabing yun. Sa isip ni Arman, may mga pagkakataong bigla na lang bumabalik ang imaheng nasaksihan niya. Si Paco, mahimbing na natutulog, tila inosenteng walang kamalay-malay. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon ang epekto nito sa kanya. Lalaki siya. Matagal nang sanay sa hirap ng trabaho bilang lineman. Ngunit bakit ganoon? Bakit paulit-ulit niyang naaalala ang tanawing yun? At bakit sa bawat alaala, may kakaibang init na sumisiksip sa dibdib niya? Nang ipinaabot sa kanilang opisina na magkakaroon ng inspeksyon laban sa mga illegal na koneksyon sa ilang kalsada, agad siyang nagpresenta. "Ako na po sa Kalye 3, sabi niya sa kanilang foreman. Doon nakatira sila Paco at Tita Connie. Hindi man niya hayagang inamin, alam niyang yun ang dahilan kung bakit ganun na ang naging desisyon niya. Isang umaga, dumating siya sa lugar at eksaktong nasalubong niya si Paco na palabas ng bahay. Papasok na si Paco sa eskwela. Napakunot ang noon ni Arman ngunit sabay pa rin napangiti. Swerte ko naman, bulong niya sa sarili. At saglit niyang pinagmasdan ng binata. Nakasuot si Paco ng kanyang uniforme. Bahagyang hapit ito sa kanyang katawan. Lalo lamang bumalik sa alaala ni Arman ang gabing nasilayan niya ito sa kwarto. Payapa, nakahiga, at walang takip ang katawan. Napailing siya. Pilit na inaalis ang naiisip. Ngunit hindi niya mapigilan ang sariling titigan ito ng palihim. Nagkasalubong ang kanilang paningin. Bahagyang umiti si Paco sabay sabi ng, "Magandang umaga po." "Umaga," tipid na sagot ni Arman. Bago tumalikod at nagpanggap na abala sa kanyang trabaho. Mula noon, napapadalas ang kanilang pagkakasalubong. Madalas simpleng batian lamang, walang labis, walang kulang. Isang estudyante at isang lineman. Wala namang dahilan para humaba ang kanilang usapan. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, lalong tumatatak kay Arman ang presensya ng bitata. Isang linggo, nagkaroon ng bakanteng bed space sa paupahan ni Tita Connie at dito sinamantala ni Arman ang pagkakataon. Lumapit siya kay Tita Connie at nagtanong kung maaari siyang umupa. Walang alinlangan ng ginang. Kilala at magkakapagtiwalaan naman si Arman bilang lineman sa lugar. Ilang araw matapos yun, pinakilala siya ni Tita Connie kay Paco. "Paco, ito nga pala si Arman, bagong tenant natin. Para hindi kayo magkabiglaan kung makita mo siya sa loob ng compound." Nagulat naman si Paco. Agad naman siyang umiti. "Ah, kayo po pala yung nakikita kong nag-i-inspection dito minsan. Welcome po." Umiti rin si Arman. Pilit na pinapakalma ang tibok ng dibdib. "Salamat." Mula roon ay unti-unting naging malapit ang dalawa. Hindi sinasadya, ngunit sa tuwing may pagkakataon ay nagkakausap sila. Minsan ay nagkakasabay sila sa pagbili ng ulam sa kwarto. Minsan na may nauupo sa parehong mesa kapag may handaan sa compound. At minsan kapag may inuman kasamang ibang mga tenant ay sabay din silang nadadawit. Para kay Paco ay simpleng pakikitungo lang yun. Wala namang masama kung makikihalubilo. Basta't hindi sila nagiging magulo at nananatiling responsable ay ayos lang naman ito kay Tita Connie. Pero para kay Arman, bawat munting sandali ay may ibig sabihin. Bawat tahanan, bawat palitan ng kwento, ay parang unti-unting nagiging pintuan papalapit sa pusong dati ay hindi niya inakalang maaantig sa kanya.
Isang hapon habang naglalabas si Arman sa gilid ng bahay ay saktong papasok naman si Paco mula sa eskwela. Nakataas ang mga manggas ng binata. Pawisan, ngunit may ngiti pa ring nakaguhit sa labi. Oh, linis na linis ka dyan ah, biro ni Paco. Napangiti si Arman. Ngunit bago pa siya makasagot ay napatingin din si Paco sa kamay niyang may nilalabang brief. Mukhang malaki yan ah, natatawang asar ng binata. Nagkasabay ang kanilang tawa. Ngunit matapos noon ay saglit na tatahimik. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang plano. Para bang may biglang hangin na huminto sa pagitan nila. Habang nagsasampay si Arman ay bigla namang napigtal ang manipis na alambre. Marahil ay sa bigat ng sabay-sabay na pagkakasampay ng mga pantalong maong ni Arman. Agad niyang hinabol ang pagkakalaglag ng mga labada. At gayon din si Paco na nasa kabilang panig. Sa di inaasahang pagkakataon ay nagdikit ang kanilang mga katawan. Ang manipis na boxer shorts lamang ang suot ni Arman. Samantalang si Paco ay nasa hapit pang uniforme. Saglit na nagkabanggaan ang kanilang dibdib. Ang init ng katawan ni Arman ay sumalubong sa lamig na pawis na uniforme ni Paco. Pareho silang nagtigilan. Walang salita at tanging kabog ng dibdib ang narinig mula sa kanilang dalawa. Pasensya na, bulong ni Arman nang mapansin ang basang parte ng uniforme ng binata. Ayos lang, sagot ni Paco, bagamat ramdam ang kakaibang init na sumisingit sa kanyang sistema. Nang makarating sila sa kwarto ni Paco upang magpalit siya ng damit, ay kasyual na sumunod si Arman. Wala noon si Tita Connie. Nagpaalam itong may aasikasuing papeles sa pensyon niya. Tahimik ang paligid at tanging tunog lang ng bentilador ang umaalon-alon. Habang nag-aalis si Paco ng uniforme, ay bahagyang namula ang kanyang pisngi. Hindi kasi siya sanay na may ibang nakatingin sa kanya. Bakit parang nahihiya ka? Nakita ko naman na yan dati. Biro ni Arman, halos pabulong. Natigilan si Paco. Agad na naunawaan ang tinutukoy. Ikaw pala yun, sagot niya. Sabay kindat na may halong asar. Napansin naman ni Paco ang bahagyang bukol sa harap ni Arman. Hindi niya napigilang magkomento. Uy, parang may naalala ka ata. Nagkatinginan sila. At kasunod nun ay tawanan. Ngunit ang tawanan ay uting-uting napalitan ng isang katahimikan na mas nagsasalita kaysa sa anumang salita. Dahan-dahang lumapit si Arman. Hawak sa braso. Mahigpit, ngunit maingat. Gumanti naman si Paco. At sa pagitan ng kanilang hininga, ay naramdaman nila ang init na kanina pa nila iniiwasan. Nagsimula silang maglapit. Isang halik sa gilid ng pisngi, isa pa sa leeg, at mga damit na unti-unting nagkalat sa sahig. Tanda ng pagpapaubaya. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalapit ay biglang bumukas ang pinto sa sala. Napabalikwas sila. Nagmamadaling nagdampot ng mga damit. Nagkatinginan at parehong may kaba sa mata. Si Tita, bulong ni Paco, halos hindi makahinga. Hindi siya dapat nandito. Narinig nila ang yabag ng paa sa hagdan. Wala silang ibang magawa kundi magtago sa loob ng kabinet. Dikit na dikit. Halos marinig ang pinting ng puso ng isa't isa. Huwag kang maingay, Arman, pakiusap ni Paco, halos pabulong. Ngunit sa masikip na espasyo ay ramdam nila ang init ng katawan. Ang pagkakadiin ng isa't isa ay lalong bumigat ang hangin sa pagitan nila. Maya-maya ay bumukas ang drawer sa silid. Pumasok na pala si Tita Connie. Waring may hinahanap na dokumento. Isang papel lang ang kanyang kinuha at agad din itong lumabas ng kwarto.
Tahimik ang paligid. Tanging hininga nila ang nagsasalubong. At sa loob ng kabinet, kahit kaba ang nangingibabaw, ay hindi nila napigilang ituloy ang nadarama. Sa kabila ng takot na mahuli ay may kakaibang thrill na pumuno sa kanilang dibdib. Isang lihim na sila lamang nakakaalam. Kinagabihan ay abala si Tita Connie sa kusina. Sunod-sunod ang inilalabas niyang ulam. Adobo, pritong tilapia, ginisang gulay, at may espesyal pang pansit sa gitna ng mesa. Amoy na amoy ang kabanguhan ng pagkain sa buong bahay. Napatingin si Paco habang bumababa sa kanyang kwarto. "Tita, ano pong okasyon? Parang piyesta to ah." Ngumiti lang si Tita Connie. Ngunit bago pa siya makasagot, ay biglang bumukas ang pinto. Sabay na pumasok si Arman. Bit-bit ang isang simpleng ngiti. Nagulat si Paco at nanlaki ang kanyang mga mata. "Arman?" "Magandang gabi." Bati nito. Medyo naiilang. "Niyaya ko siyang maghapunan," sagot naman ni Tita Connie. Payak ngunit puno ng kahulugan ang tono. Tahimik si Paco. Hindi alam kung matutuwa o kakabahan. Ngunit bago pa man magsimula ang kainan, ay nagsalita na si Tita Connie ng diretsahan. "Alam ko ang nangyari kaninang umaga." Nanlamig ang katawan ni Paco. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Tita?" Halos nautal niyang sagot. "Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Nakita ko ang napigtas na sampayan, ang mga labadang naiwan sa gilid, pati tsinelas ni Arman sa pinto. At higit sa lahat, nakita ko ang lotion na nakabukas sa gilid ng kama mo." Parang gumuho ang mundo ni Paco sa sandaling yun. Bumalik sa isip niyang paulit-ulit na habilin ng tiyahin. Huwag magpapapasok ng kahit sino at huwag magpapadala sa tiwala. Nakayuko siya at halos hindi makatingin. "Tita, pasensya na po." Ngunit sa halip na galit ay mahinahong tinig ang lumabas kay Tita Connie. "Paco, hindi madali ang sitwasyon ng kagaya ninyo. Maraming huhusga. Maraming hindi makakaunawa. Pero sa akin, mas mabuti nang dito na lang, sa bahay, kung saan alam kong mas ligtas kayo." Nag-angat ng paningin si Paco. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawang hatid ng mga salita ng tiyahin. Huminga ng malalim si Tita Connie at tumingin kay Arman. "Ikaw, Arman, siguraduhin mong magiging responsable ka. Kung talagang papasok ka sa buhay ng pamangkin ko, ay alagaan mo siya. At isa pa." Saglit siyang tumikim. Bahagyang nakangiti. "Gumamit kayo ng proteksyon sa susunod ah. Ayoko ng gulo." Namula ang mga mukha ni Paco. Agad na yumuko. Si Arman naman ay napakamot sa batok. Halatang nahihiya ngunit hindi maitago ang bahagyang ngiti. Sa gabing iyon, nagpatuloy ang hapunan. Tahimik sa simula, ngunit unti-unting napuno ng magagaan na kwento at tawa. Sa ilalim ng ilaw ng dining table, may kakaibang kapanatagan ang bumalat kay Paco. Isang pakiramdam na kahit kakaiba at bawal para sa iba, dito sa tahanang ito, may tatanggap at magmamahal sa kanya. Lumipas ang mga araw at lalo lamang lumalim ang ugnayan ni Paco at Arman. Mula sa simpleng batian, nauwi sila sa mahabang kwentuhan tuwing gabi. Madalas ay sa balkonahe kung saan ang malamig na hangin ay nagiging saksi sa mga lihim nilang tawa at bulungan. Ngunit hindi rin maikakaila ng init na namamagitan sa kanila ay isang init na hindi nila kayang itago. Isang gabi, matapos ang inuman kasamang ibang tenant, hindi agad naghiwa-hiwalay ang lahat. Tahimik si Paco habang papasok na sa kanyang silid. Ngunit sinundan siya ni Arman. Walang salita. Tanging tinginan lamang ang nag-uusap sa kanila.
Nang magsara ang pinto ay para bang bumigay ang lahat ang pinipigilan nilang damdamin. Naglapitan sila. Mabigat ang bawat hakbang. At hanggang sa tuluyan nang magtagpo ang kanilang mga labi. Hindi yun basta halik lang. Yun ay punong-puno ng pananabik, ng pagnanasa, at ng mga bagay na matagal nang tinatago. Ang kanilang mga katawan ay naghanap ng init ng isa't isa. Mga kamay na kumakapit na para bang ayaw na magpakawala. Sa bawat ihip ng ventilador, sa bawat yapak na halos maririnig mula sa ibaba, ramdam nila ang panganib ng lihim na relasyon. Ngunit mas nangingibabaw ang kakaibang thrill ng pagiging totoo sa kanilang nararamdaman. Ang bawat halik ay naging mas nalalim. Ang bawat haplos ay mas tumitindi. Wala nang maskara. Wala nang pagtatago. Sila lamang sa iisang sandali. Ngunit matapos ang init ng gabing yun ay dumating din ang katahimikan. Nakahiga silang magkatabi. Hingal na hingal, ngunit puno ng saya at pangarap. Sa katahimikan ng kwarto, si Arman ang unang nagsalita. "Pako, hindi ko na nakikita bilang laro ang ginagawa natin. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin. Pero alam kong gusto kong manatili sa tabi mo." Huminga ng malalim si Pako at nakatingin sa kisame. "Alam ko mahirap. Alam ko maraming huhusga. Pero kung nandito ka, kaya ko naman." At doon, nag-ugat ang bago nilang simula. Hindi lamang sila magnanakaw ng sandali sa dilim, kundi dalawang taong handang ipaglaban ang nararamdaman kahit na walang kasiguraduhan ng bukas. Ang kwento ni Paco at Arman ay hindi lamang tungkol sa init ng pagkakaibigan na nauwi sa pagmamahalan. Ito rin ay tunay na pag-ibig. Gaano man kakaiba para sa mata ng lipunan, ay may kapangyarihang magpabago sa isang tao. Ang pag-ibig ay hindi dapat itinatago sa takot o hiya, kundi pinapanday ng may respeto at pananagutan. Hindi man lahat ng tao ay makakaunawa. Ngunit, sapat na minsan ang iisang tinig ng pagtanggap tulad ng ipinakita ni Tita Connie upang lumakas ang loob ng dalawang pusong nagmamahalan ay sapat na. At higit sa lahat, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukot sa kasarian, kundi sa katapatan ng damdamin at sa kakayanahang alagaan ang isa't isa. Sa dulo, ang kanilang kwento ay nagpapaalala. Mahirap husgahan ang hindi mo lubos na nauunawaan. At ang pinakamalakas na sandata ng dalawang pusong nagmamahalan ay ang pagiging totoo. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.